Gabi-gabi ganito ang eksena ko. Gabi pa lang inaayos ko na yung mga paninda ko at mga gagamitin ko sa pagtitinda ko para sa kinabukasan. Mas maganda kasing gabi pa lang nakaayos na para paggising mo kinabukasan hindi ka magmamadali at hindi ka maaahol sa oras kung anong oras mo gusto lumabas. Ganito pala ang nakasanayan kong diskarte sa pagtitinda at sa maliit na negosyong itinayo ko. At mag-isa nga lang din pala akong kumikilos dahil si Mrs. ay may trabaho. Kaya wala akong ibang aasahan kung hindi sarili ko lang din. Kaya nga para hayahay na rin ako sa umaga at hindi ako mahirapan, ay gabi pa nga lang pine-prepare ko na yung mga kailangan ko sa pagtitinda. Sinusure ko na rin na walang maiiwan sa gamit dahil kapag nagtinda ka na ang hirap magpabalik-balik. Lalo na kung malayo ka na sa bahay nyo. At yung mga paninda ko naman, nilalagay ko lang sa rep para fresh pa rin kinabukasan. Dynamite, siomai, itlog, hotdog, fishball at kikiam. Hindi pa nga ako nakapamalengke ng isaw, bukas na lang siguro. Kasi wala na akong inabutan sa palengke. Ganito nga pala yung discarding ginagawa ko. Total may rep naman kami at hindi naman masisira yung mga pagkain. Kaya gabi pa lang pine-prepare ko na sila. Para kinabukasan, sauce na lang ang lulutuin ko. Sa pagtatayo talaga ng negosyo kakalbo, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang sikap, kanya-kanyang sipag at tiyaga. Hindi po pwedeng tatamad-tamad ka pa rin. Kung nung nagtatrabaho ka ay tatamad-tamad ka, pag nagtayo ka ng sarili mong negosyo, kahit maliit lang yan, hindi po pwedeng tatamad-tamad ka. Dahil imbis na kumita ka, baka malugi ka pa at walang puntahan yung puhunan na ipinuhunan mo. Ang kinaganda lang kasi pag may sarili ka ng negosyo, kahit sabihin mong maliit lang, ikaw ang boss, ikaw ang amo, ikaw ang masusunod at kung gusto mong magpahinga, ay pwede mong gawin kahit na anong oras. Alam nyo, isa sa mga epic fail na iniisip nating mga Pinoy ay yung resulta kaagad kahit hindi pa natin nasusubukan. Kaya imbis na subukan muna natin ay hindi na natin ginagawa kasi iniisip natin na hindi naman magmamatch, na hindi naman uubra o kaya naman baka wala lang ding mangyari o kaya naman baka masayang lang. Maling-mali yung ganong pag-iisip pala natin mga kalbo, Dapat nating pahalagahan yung mga bagay na meron sa atin, maliit man o malaki. Lalong-lalo na halimbawa sa pagninegosyo, kahit napakaliit ng negosyo mo kakalbo, pahalagahan mo yan. Ingatan mo yan at mahalin mo yan. Huwag mong tignan yung laki o liit ng negosyo mo. Ang tignan mo yung magandang na idudulot sa'yo nito, yung magandang na itutulong sa'yo nito at sa pamilya mo. Huwag mong isipin yung iniisip sa'yo ng ibang tao na kahit ganyan lang ang negosyo mo, hindi naman nila alam talaga kung ano yung benepisyong nakukuha mo sa maliit na negosyo. Meron talaga mga tao na mapanghusga at hindi talaga maaalis yan dito sa mundo. Kaya bago tayo sumuko o bago tayo magduda o bago tayo mag-isip ng resulta, subukan muna natin, gawin muna natin. Lagi nating tatandaan kakalbo, kahit maliit yan, basta mabuti ang ginagawa natin, ibibless tayo ni God. Lalago at lalago yan. Lalaki at lalaki yan. Lagi nating tatandaan, walang successful na tao ang hindi nag-umpisa sa maliit at sa mababa. Lahat nag-uumpisa sa wala. Kaya kung nag-iisip ka na mag-business na lang kahit napakaliit o maliit man ang puhunan mo, subukan mo kakalbo. Wala namang mawawala. Kesa naman sa hindi mo sinubukan at wala rin namang nangyari. At kung mapapanood mo tong video na to kaibigan kakalbo, huwag mong kalimutan mag-follow sa page na to at samahan niyo po ako sa maliit kong negosyo at sa journey ko sa pagbablog. Salamat po.